Pagka kayo'y mapanalanginin, ang sambahayan mo payapa. Pagka mapanalanginin ang mga tao, lagi kang may kasamang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Natutuwa ang Diyos pagka tayo sumasangguni sa Kanya. Ang pagsangguni sa Diyos, pagsusumbong sa Diyos, pagdaing, pag nga problema mo, sa Diyos mo sabihin, yun ang nakasulat sa Biblia. 4:6 ng Filipos, ganito nakasulat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Inanin niyo ito sa karanasan ko po sa iglesia. Pagka pala meron kang kabalisahan, meron kang problema, ang utos pala manalangin. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa, sabi ng Diyos. Manalangin ka lang. Ipakilala mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing yung mga bagay na kailangan mo. May kalakip na pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng lahat ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagka tayo naging mapanalanginin, lagi kang nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka na makatiis dun sa kaaway mo, hindi ka magwawala, mananalangin ka. Pag inaapi ka, manalangin ka. Pag may problema ka, manalangin ka. Sabi ng Biblia, sa pananalangin natin, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo. Ang Diyos pala, ang pangunahing iniingatan, puso't pag-iisip. Kaya hindi ka maloloko eh. Hindi ka madidepress. Mayroong mga tao na didepress, nagpapakamatay eh. Pero ang isang tapat na lingkod ng Diyos, hindi ka madidepress. Kahit maraming problema, hindi ka madidepress. Ang unang-unang iniingatan ng Diyos, yung puso at pag-iisip. Ang kailangan lang, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos.